Yan guys! Hello! Jewel in Japan! Yan nga, pagising ko ng umaga, uminom agad ako ng isang basang tubig kasi maganda yan sa kalusugan. Kaya kayo, uminom rin kayo ng tubig everyday. At yan, ang ulam namin ngayon is Argentina na may repolyo. Dahil hindi nga kami kumain kagabi, sobrang gutom namin. Kaya umaga pa lang nagluto na agad ako. At tinanong ko yung mister ko dyan kung gusto niya ng kape. Sabi niya gusto daw niya ngayong umaga is kanin kasi hindi kami kumain kagabi. At ayan, nagready na ako magluto. Kinuha ko na yung kawali na maliit dahil konti lang naman kami. Then na-realize ko dyan, maliit pala yung ginamit kong yan. Kaya nilipat ko din dyan, makikita nyo mamaya. Tapos yan, kinuha ko na yung ready kong sibuyas at bawang. Nag-stack kasi ako dyan ng sibuyas at bawang. Yung bawang nilagyan ko ng oil para hindi siya masira. Then yung sibuyas kasi dito malalaki. Kaya hindi ko naman nagagamit siya everyday na magluluto ako, hindi ko naman siya nalalahat. Kaya yon, nilagay ko siya sa isang Tupperware. Then yan, nagready na akong gayatin yung repolyo. Kasi ang laki niya, hindi naman yan namin ilalahat kasi dalawa lang naman kami. And yan, inopen ko na, sobrang fresh ng repolyo dito as in. Ang sarap niya, tas ang lutong-lutong niya talaga. Then mura lang din yung repolyo and masustansya pa. Kaya ayan yung niluto ko. At yung Argentina corned beef ay nang sumasalba sa amin ngayon dito sa Japan. Kasi nagdala kami, ang dami naming dalang corned beef kasi favorite namin yan. Kaya iba't ibang luto na lang din yung ginawa ko doon. I-chop yung repolyo guys. Yan, inano ko na siya, hinugasan ko na siya para tumulo na siya yung tubig ng repolyo. Then yan, nagisa na ako, sibuyas at bawang lang naman, usually ay nung niluluto. Then, inintay ko lang ma-brown yung bawang. Then, next na natin is sibuyas. Ilagay natin, ilahat na natin sibuyas kasi kakunti na. Then, magcha-chop na lang ulit ako para may pang-stock ako. Then yan, halo-halo lang, more on how. Argentina corned beef! Kasi yan, minekos-mekos lang natin yan hanggang sa maluto na siya. At hanggang sa kumulo na siya guys, para malagay ko na siya yung repolyo mamaya. Tapos yan guys, diyan ko na yan nilipat. Kasi diyan ko napansin na parang pag nilagay ko yung repolyo, aawas to. For sure. Kasi ang liit lang nung pinaglutuan ko eh. Tapos yan, sobrang usok guys. Nag-alarm nga ako dyan kasi baka, yung, di ba kasi dito meron yung pagka-usok. Pag na-absorb yung usok dito, kahit may exhaust. Ano agad siya, may lalabas sa tubig. Tapos may magaganon siya. Parang, ano yung sasakyan. Tapos yan, nilagay ko na yung repolyo dyan. Tapos hinalo-halo ko lang siya hanggang sa mag-combine na lahat ng ingredients na nilagay ko. Nilagyan ko na rin niya ng asin, paminta, at saka konting ginasa mix. Then, nilagyan ko na rin siya ng tubig. At hanggang sa kumulo na siya, ganun yung itsura niya, di ba? Sarap na. May ulam na kami ngayong umaga. Ayan. At ayan guys, habang pinapakuluan ko siya, naghugas na agad ako ng mga pinaggamitan ko para lumuwag na yung sa lababo. Kasi pagka pinabayaan ko siya hanggang pag mamaya ko pa siya hinugasan, ano siya, ang sikip na, parang nakakatamad ng kumilos. Ganun pa naman ako, ganun din ba kayo? Yung pag ang dami ng hugasin, parang nakakatamad na kumilos pag hindi mo pa hinugasan. Pag natambak siya, lalo siyang nakakatamad hugasan. Ganun. Kaya kailangan natin hugasan agad para masipagin tayo sa pagluluto at mas maging good mood tayo lalo na sa umaga. Pag may nakikita tayong mga hugasan agad, hindi yung titignan lang, naghili pa ng, siya yung nakaschedule eh. Ikaw yung, dapat naghuhugas. Pero sa bahay namin, ganon eh. May schedule talaga yung paghuhugas ng pinggan kasi pag nagkakatamaran, yan ikaw yung schedule ngayon, Monday ngayon, di ba? Dapat ikaw yung maghugas. Pero dito, syempre, dalawa lang kami. Kung sino yung kaya naman gawin yun, hindi gawin na para hindi na nagkakatamaran pa. Yan, tinikman ko na yung niluto ko, then approve naman. Saktong-sakto lang siya. Masarap. Then, ayan. Ang partner naman ng aming ulam ay
hotdog. Ito daw yung masarap na hotdog dito eh. Maliliit lang siya pero masarap, sabi ni asawa. Then yan, tinry namin. Frozen pa siya kasi nakalimutan ko ilabas kanina. Then ayan, nilagay ko na lang siya sa mainit na tubig. Kasi yung namin dito, yung lababo namin, yung gripo, merong heater tapos merong pang cold. Pero grabe talaga, sobrang lamig sa kamay pag hindi ka nag-heater. Parang hindi mo kakayanin yung lamig, as in. Then yan, nilagay ko na ng mantika yan. Yung used oil na mantika namin niya, pinagpiritusan ko ng manok. Yan na lang yung ginamit ko. Then nilagay ko na yung mga hotdogs dyan. Then matalsik yung hotdog, yung palang hotdog na yan. Ano siya, parang pumuputok-putok siya, yung hindi siya yung hinihiwaan na kusa na siyang parang magkakaroon ng crack. Ganon. Then medyo matalamsik lang din talaga siya lutuin, kaya hininaan ko ng apoy. Then medyo marami rin yung niluto ko kasi favorite daw niya yan. At ayan, hinalo-halo ko lang hotdog kasi maluluto na siya. Natinakpan ko. At grabe! Napakamot talaga ako sa ulo. Ikaw ba naman? Tapos na lahat ng lutuin mo kasi malapit na matapos yung hotdog. Tapos, pagkakita ko doon sa rice cooker, walang laman, as in walang kanin. Nalimutan ko pala magsaing. Kala ko kasi may kanin pa kami kagabi. Yung pala, ubos na nga pala. Kasi isang beses na kami magsaing. Then yan, dali-dali lang ako naghugas ng bigas para maisak lang ko na agad sa rice cooker ng mabilis. Bagay, mabilis lang naman yan maluto. Pero, alam mo yun, nakaka-bad trip. Parang, ang bilis mo na magluto. Parang tapos na. Nasa isip mo kakain na lang. Tapos maluluto na rin kasi yung hotdogs. Tapos makikita mo, wala pa palang kanin. Nalimutan mo pala magsaing. Alam ko, naranasan niya na din yan, di ba? Alam mo yung pakiramdam ko. Tapos di pa nga kami kumain kagabi, kaya talagang tomguts na kaming dalawa. Then yan, dali-dali ko na sinaksak yung rice cooker para maon agad siya. Oh yeah. Yung kanin na lang, kaya nag-wait na lang kami dyan hanggang sa, yan, kakain na kami. Yan yung nilutong repolyo at corned beef. At yan, nagtimpla pala ako guys ng sagot gulaman, nagdala kami niyan kasi favorite ko din yan, na juice. Then mamimiss ko yan yung sa atin, sa Laguna, or dyan, alam nyo naman yung sa Malamig, yung gano'n, Palamig, yung gano'n. Siyempre, mamimiss ko yan. At kaya nagdala kami niyan, nagtimpla ako niyan, at yung automatic agad, yung tubig namin, malamig agad kasi kinuha ko lang yan sa gripo. Hindi na kami nagmi-mineral sa gripo na lang namin kinukuha. Kasi mahal rin ng mineral eh. Kaya yan, hinalo-halo ko lang siya hanggang sa matunaw yung powder ng sagot gulaman. Ang sarap niyan as in. Kasi yan, kumain na kami. Alam nyo ba guys, di ba isipin ng iba, dalawa lang kami kumakain. Siyempre, nakaka-boring yung gano'n. Pero para sa akin, sobrang, ang sarap pala sa feeling nung kasi pag kumakain kami dalawang magkasama dyan, dito, yung doon kami nakapag-usap, nakapagplano kami, yung mga simpleng bagay. Siguro sa iba, dito, napakalit na bagay din. Pero sa akin, sobrang, nun, parang nagmamatter sa akin yun. Tapos yan, siya na naghugas ng pinggan, habang ako, nag-aaral-aral ako ng Japanese, pakonti-konti, kasi kailangan talaga matuto, guys. As in, sobra talaga kailangan matuto. Kasi para akong grade 1 ulit, binalik ako sa kinder na nag-aaral ulit ako ng alphabet, ganun. Tapos yan, butas namin mag-aral at magugas niya ng plato. Yan, lumabas na kami as in. Tapos yan, yung nilalakaran namin niya, ang dulas talaga niya kasi yung mga yellow pala ngayon, yung snow. Yan, siya, unti-unti na siyang natutunaw. Pag ganun pala, ang dulas, sobrang delikado. Kaya kailangan double kapit kami, ganyan. At kaya kami lumabas guys, pupunta kami sa Daiso at sa grocery kasi kailangan namin mag-stock para mabudget din namin yung pagkain at bibili kasi ako ng gloves guys kasi hindi ko na kaya yung lamig dito tsaka bonnet. Yung mga pangunahin lang namin pangangailangan ang bibilhin namin. Kahit ang lamig-lamig, kailangan namin lumabas kahit ang dulas-dulas talaga, delikado. Kahit double ingat lang din kami. Tapos yan yung bike na yan, ang ginawa ko,
inakay-akay na lang muna namin kasi madulas nga. Hindi siya kaya mag-bike. Kaya naman kasi sobrang delikado talaga. Tapos, tignan mo naman guys yung mga Japanese na estudyante, mga nakapalda pa sila, yung iba lang may stocking. Pero yung iba, yan, lalo ako. Tignan mo naman yung mga Japanese na estudyante. Yung nakapalda pa sila na ang ikse pero napaka-sexy nila. As in, hindi sila nilalamig ng ganun kalamig. Siguro nasanay na sila. Then yan, pumunta muna kami sa Daiso Japan. Yan. Kasi bibili kami ng gloves. Kasi yung gloves niya dito, yung gloves niya kasi dito is ang lalaki. Mga panlalaki siya. Maganda rin naman yung gloves. Pero sabi ko, bili kami kahit yung medyo mura lang na gloves, tsaka bonnet sana. Kasi yung bonnet dito, parang nakita ko lang sa ilalim ng baon niya dito. Parang ang alikabok na kahit nilaban na namin siya. Ang katip pa rin siya sa noo, kaya lalo ako nagkaka-pimples. Ngayon, pumasok kami sa Daiso Japan. Wala namang pinagkaiba kasi di ba may Daiso naman dyan sa atin. Nakapasok na rin naman ako dyan. And halos wala naman talagang pinagkaiba. Then nakita ko yung mga pang baking. Then namiss ko talaga yung mag-bake. Sabi ko nga sana maumpisa ko na yung pagbe-bake ko dito. Yun. At hello mga suki ko dyan. Namimiss ko na rin kayo. Salamat sa mga nanonood. Like, share, and subscribe. May YouTube channel na rin pala tayo guys. Ha? Huwag niyong kalimutang i-subscribe. And banda-banda dyan, malay mo naman makapag-giveaway tayo. Kaya i-share nyo na yan guys. As in, swear ko sa inyo pag dumami-dami pa tayo dyan, talaga mag-giveaway tayo. Promise yan. Kasi tumingin na rin kami ng mga screen protectors kasi yung sa cellphone ko, basag na to. Nasa Pinas pa ako, basag na to. Hindi ko pa mapalitan. Sabi ko, baka it's time to palit-palit na Tapos yan, tumingin din kami ng pangsabitan dito ng mga toothbrush kasi yung toothbrush namin dito, lagi nilalaglag. Hindi na kasi makapit. Kaya yan, bumili na rin kami. Diyan, nilibot ko lang kayo sa Daiso Japan. Wala nang pinagkaiba. Then, naghahanap ako nung heat tech ba tawag doon? Yung sa, parang leggings dito para hindi siya hindi siya malamigan yung legs ko kasi ang lamig talaga kahit ang suot ko is 4 na, ang lamig pa rin ha. Then, sabi ko, bili tayo ng ng pinggan, yung uniform kasi mahilig nga ako magluto, mahilig ako mag-ayos ng mga pagkain. Parang gusto ko parang nasa resto tayo, nasa restaurant quality yung mga foods Parang yun na lang kasi yung kasiyahan ko, mga gamit sa bahay. Then gano'n na siguro pag misis. Then yan. Yan, nakita ko si asawa na tumitingin ng mga measuring cups. Yan, sabi ni asawa, "B, ito yung mga gamit mo sa sa Bix Alam din naman pala niya, may paki din naman pala siya. Alam ba, minsan, nasasabi ko dyan, sabi ko, siguro di ka sa akin proud, no? Mga ganun. Tapos yan, proud din naman pala siya. Then nakita ko yung, ininom ko sa Bendo. Ang sarap nun, guys. Pagka pumunta kayo sa Japan, try nyo yun. Talaga, ang sarap. Para siyang lollipop na tinunaw, yung chupa chups na lollipop. Then yan, may nakita akong banana chips, may gagawin ako, winter experiment. Abangan nyo yan, maghahalo-halo tayo dito sa Japan. Try natin. Yung banana chips na lang yung nakita ko, tapos ko na lang siya ulit. Lulutuin ko na lang siya ulit. Lagi ko ulit siya ng asukal, tsaka vanilla. Then yan, tumingin kami ng mga snacks. Gusto ko kasi tigman yung mga snacks dito, ang sasarap daw kasi. Then yan, nagbayad na kami para makapunta ulit kami sa ibang Tapos yan guys, ganyan pala magbayad dito. Yung ikaw mismo yung pipindot, ikaw yung magbabayad. Wala dito mag-a-assist sa'yo kundi sarili mo lang. Kaya medyo nasasanay na rin ako kasi pag nag-grocery kami noon, ganyan din yung ginagawa ng self-service talaga. Then, tatapat mo lang yung barcode. Then, yung may camera yan, kumakaway pa nga ako dyan Then, yan, makikita mo yung price. Kaya dapat hindi ka yung double barcode kasi double din yung mapipayment mo. Ngayon, binayaran namin kasi para makapunta pa kami sa grocery store kasi magagabi na. Alam mo ba guys, sobrang pala dito, ang bilis talaga ng oras. Alam mo yung pagising namin, alas 9 na pala, alas 8 na pala. Di ba dyan sa Pinas, parang ang tagal-tagal ng oras. Pero dito sa Japan, kahit isang oras lang yung advance dito, dyan sa Pinas, ang bilis talaga, parang hindi ka makapaniwala na ang bilis pala talaga ng oras dito. Pagkagising mo talaga, ganun na yung oras. Tapos hanggang sa mamalayan mo na, lumipas na yung oras. Kaya sabi ko, mamamalayan mo parang
magpapasko na ulit, pauwi ka na ulit sa Pinas, ganun. Parang hindi ka masyadong mahihirapan din yan. Hindi rin ako nagpatalo dyan. Sabi ko, patry ako, asawa, kung paano yung ganyan, self-service. Ayan, natry ko din yung ganyan, pero sa Dali, dyan sa atin sa Pinas. Isang beses lang. Tapos ayan, matatapos na, parang tuwa-tuwa ako, banong-banong pa ako dyan. Parang ngayon sabi ko, ang galing naman dito. Sana sa Pinas, ganyan din para medyo ma-maintain din yung mga murang, grocery. At yan nga guys, may binili ako na parang siya, cheese stick na may cheese. Akala ko ganon. Tapos, pagkakita ko, para parang sausage. Alam mo yung parang pagkain siya ng aso na binibili sa Shopee, yung tagpipiso lang. Sa mga may aso dyan, alam nila yon yung mga sa Shopee. Kasi may dogs din ako. Ganyan yung binibili ko sa Shopee dati, yung parang tagpiso lang siya isa. Ganon. Tapos yan, nahiya nga si asawa kasi, ba't diyan mo pa kakainin? Pwede naman sa bahay. Tapos sabi ko, gusto ko na i-taste test dito sa mismong labas ng Daiso. Kasi yan, tinikman ko. As in, na-weirdan ako sa lasa. Pero masarap naman siya. Lasa siyang cheese whiz, ganon. Tapos isa pang kagat, baka malasahan natin. Yan, ganon pa rin talaga. Lasang cheese whiz siya. Tapos yan, tawa ko ng tawa. Sabi ko, masarap naman din siya. Tapos next nating titikman ay itong parang candy siya na strawberry din. Yan kasi yung kinuha nung isang Japanese, sabi ko, siguro masarap yung kinuha niya. Tinikman ko, ayan, ang weird din. Pero masarap naman. Lasa siyang, yung strawberry dyan na gummy sa atin. Parang mga gummy worms, ganon. Pero may weird na lasa siya, ganon. Tapos yan, lumabas na kami. At sabi ni asawa, iwan mo na yung mga pinamili natin dyan sa bike. Sabi ko, sure ka, iwan natin yan. Tapos sabi niya, oo, wala namang kukuha niyan eh. Tapos sabi ko, wedding. Kasi lumakad ako, then parang hindi pa rin ako mapakali na iwan ba namin yung grocery namin. Yung iwan lang namin siya sa bike, yung grocery namin. Tapos yan, tinignan ko ulit. Sabi ko, nandun nga, walang kumukuha. Parang wala pa ako, nagda-doubt pa ako na baka mawala talaga, ganun. Tapos yan, tinignan ko ulit. Hindi talaga ako parang mapalagay na hindi ba talaga mawawala yung pinamili namin yun. Siyempre. Tapos yan, pumasok kami dyan. Nalimutan ko na kung anong pangalan yan eh. Sabi niya, dito may mga bilihan ng boots, mga sapatos. Tingin ka. Tapos sabi ko, mahal naman yan. Sabi ko, parang hindi pa naman natin kaya yung bilhin. Kaya sabi ko, next time na lang. Siyempre, hindi makasama yan sa budget pa. Tsaka na pag may work na, tapos medyo maluwag na yung natin, yung sa financial natin, tsaka na yung mga wants natin. Kasi may nasusuot pa naman tayo eh. Sana ganun tayo laging mindset natin. Kaysa bumili tayo nang wala pa kasi ipangutang natin yun. Kasi bibili tayo ng mga gusto natin. Huwag naman natin bilhin para, alam mo yun, magkasakto sa budget natin at hindi tayo mahirapan mag-budget, di ba? Tapos yan, pumunta ulit kami sa pamilihan. Yan. Tapos yan, sabi sa akin ni asawa, may mga nakapost na pang Valentine's. Sabi ko, may ganyan din pala dito. Oo, may ganyan dito. Tapos ang Valentine's Day dito, hindi, di ba sa atin, lalaki yung magbibigay sa babae. Usually, di ba, ganon. Dito pala, pag Valentine's Day, February 14, baliktad, babae pala yung nagbibigay sa lalaki ng mga gifts, flowers, chocolates, ganon. Sabi ko, ganon pala dito. Sabi niya, oo, ganon dito. Tapos meron din parang month ng mga lalaki naman, magbibigay naman sa babae. Parang ganon. Parang may may schedule, may date talaga ng ganon. Parang pag Valentine's, syempre, ang unang target natin is yung may mga red tags, yung mga mura, yung mga 50% off, ganon. Yan. Ayan yung section na parang lahat doon, kumbaga sa atin parang promo, parang sale, yan, ganan. Tapos yan, nagtatanong ako kay asawa kung anong pwedeng ipang sinigang kasi parang gusto kong magsinigang, gusto kong magsabaw para yung makahigop ng sabaw kasi ang lamig naman dito, di ba? Tapos yan, di ba yung saging tinitingnan lang namin, titingnan ko siya kung kukunin niya kasi nga may lahi siyang Tapos yan, di pa rin siya nakatiis, kinuha pa rin niya. Tapos yan, balak namin magpritong isda, yon. Tapos nagtingin kami ng may mga red tags. Ayan, may red tags dyan. Ibig sabihin, medyo mura na yan, no? Tapos yan, nakita ko yung si ate. Yan pala yung naglalagay ng red tags. Kine-check na niya. Then sabi ko, asawa, mamaya-maya tayo para makakuha tayo ng sale. Tapos yan, nakita namin ito, medyo mura. Parang, ito na. Tapos nakita namin, mas mura yun, 3. Tapos, yun na yung kinuha namin. In-add to cart na namin siya.
Tapos yan nga guys, nakakita kami ng parang bituka ng baboy na gayat-gayat na siya. Hindi ko alam kung pinakuluan na siya eh. Tapos yan, nagdadalawang isip kami kung bibilhin namin siya. Pero mura lang naman siya kasi gusto niyang gawin na lugaw. Then, o kaya, pwede ring inihaw, o kaya tungol yung niluluto ni Mama Ibar dyan sa Caloocan. Tapos yan, nakita ko tong mga cakes na yan. Namimiss ko na naman gumawa. Pag nakakita kasi ako ng mga cakes, parang nakakatuwa, parang namimiss ko talaga na gumagawa ako ng cakes. Tapos yan, bumalik ulit kami sa Kamatisan, pinaltan namin yung, pinili namin yung dalawahan, yung apatan. Kasi parang mas, mas maganda siya, mas fresh pa. Kasi yan, tumingin ulit ako ng mga bento nila, nakaka-amaze kasi as in, tamo, imamicrowave mo na lang, bibilin mo na lang, pero medyo mahal. Ganyan kasi mga Hapon, di ba? Medyo tamad magluto. Tapos yan, nakakita rin ako ng mga ice cream, sabi ko, wow, nakaka-amaze na may mga ice cream dito. Mukhang ang sasarap. Tapos yan, bumili ako niyan, yung isa lang yung maliit. Kasi gusto ko nga tikman. Ayan, dami rin may mga matcha, na flavors. Tapos yan, dami talagang ice cream. Ayan, yung binili ko, yung chocolate na yan. Ang sarap niya ha, naubos ko na yan ngayon. Kahit ang lamig, kasi mahilig nga ako sa ice cream, kaya, diba, try natin kahit ang lamig niyan. Tapos yan, pagtaas namin, naghahanap na kami ng pagbabayaran namin. At nag-request ako nung, babe, meron ba dito yung chocolate na Dars? Yun. Tapos binili niya ako, diba, ang sweet. Diba, minsan lang yan. Hindi kasi, sa lahat ng chocolate na tikman ko sa Japan, yung pag uuwi siya, nagpapadala siya. Ang nagustuhan ko lang talagang chocolate na yung pinaka-favorite ko yung Dars. Tapos yung maliliit na chocolate, basta hindi ko alam kung anong tawag dun. Basta yung Dars yung number 1 kong favorite. At syempre, self-service dito sa Japan, kaya yan, kami yung naglagay mismo sa mga plastic, tapos nagbayad din. Ganyan everyday talaga dito, every mag-grocery ka. Kailangan ikaw talaga yung maglalagay sa plastic kasi hiwalay mo yung mga sabon, syempre para hindi humawa sa mga pagkain. Yan, madalas lang namin binibili is tasty, mga pangunahin talagang pangangailangan. Tapos yung mga pangluto talaga. Tapos yan, bumili rin ako ng kape kasi nakita ko may tira pala siya ditong Coffee Mate. Sabi ko, paano yung magagalaw yung Coffee Mate? Paano mauubos yun kung hindi tayo bibili ng kape? Kaya bumili rin kami ng kape. Tapos yan, tinignan namin kung ano yung mga binili namin, yung mga dapat ihiwalay. Tapos yung Dars mo, sinave ko na yung Dars na chocolate. Kasi ang sarap nun. Tikman nyo din yun, guys. Meron din yata dyan sa Pinas. Ewan ko lang, pero parang dito lang meron nun. Ang sarap nun, as in. Malay mo, makapagpag-giveaway ako dyan ng chocolate. Banda-banda dyan pag tayo, rumami na yung followers natin. Diba? Ayan, sana patuloy niyo po akong suportahan. Mag-share po kayo, mag-like po kayo, mag-follows po kayo. Syempre, pagka marami na talaga nanonood sa akin, talaga magpapag-giveaway ako. Kunyari may bottle ka. Ayan, pwede mo ibenta dyan yung mga bottle mo. May perang lalabas. Yung mga bottle natin, dapat pala iniipon natin. Hindi ko alam kung magka. At yan, pagkapunta ulit namin doon sa bike na pinagparkan namin, nandun pa rin talaga yung pinamili namin. Nakaka-amaze lang na ganun sila kahanas at hindi talaga nangunguha ng hindi kanila. Hindi katulad sa Pinas. Sa Pinas naman may mga magaganda talaga ang loob. Pero likas sa atin na pagka may naiwan ka, syempre minsan kukunin na lang din talaga ng walang paalam, ganun. Hindi tulad dito. Yung mga Hapon is hanas sila, hindi sila nangunguha ng hindi kanila. Tapos yan, pagka-uwi namin is nagluto rin ako ng French fries kasi dala ko yan guys, yung sour cream na yung powder at saka yung cheese. Ang sarap para niya, yung ranchers ba yan? Na tatak ng sour cream, ang sarap. Tapos yan, nagluto lang din ako ng egg sandwich. Yan, yung kanya is may mayonnaise at ketchup. Ako is wala kasi hindi naman talaga ako nakain ng Tapos yan, nanonood lang din kami na kay MJS. At sana po, patuloy niyo po akong suportahan, like, share, subscribe. Thank you po!